Kamusta naman kamo mga kaabyanan, mga utod ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sang iyagid nga katutom sa aton mga kabuhi nga nagapadayon siya sa bulig sa aton paghatag sang kaalam or wisdom and strength nga mapadayon naton ini nga aton pagpanudlo diri sa social media kag nagakonsentrate kita karon sa book by book, chapter by chapter and verse by verse study sang mga ginsulat ni Apostol Pablo sa mga kasimbahanan, which I believe importante sa aton karon nga aton ini pagatun-an labi na gid sa mga nagkalain-lain nga kasimbahanan karon nga kisa makita ta nga nagagwa na sila sa fundamental teachings sang Word of God. So ang aton diya handom nga desire nga makapahayag sini kag I know hindi man tanan nga mga nagatudlo mag-agree sa aton kay ti madamo makita sa hindi maagrihan no kag normal lang ina kay kada isa sa aton may diretso sa pagpanudlo, pero panumdumon ta nga tanan kita may ara nga tawag accountability sa Ginoo. Hindi makita magpanabat sini sa tagsa-tagsa, kundi manabat kita iya sa aton Ginoo nga among nagsugo sa aton nga maghimo sining buluhaton. So sa akon nga mga followers dira, I mean sa nagasunod sini nga program, salamat gid nga gina-share niyo man ini sa inyong mga abyan, pamilya kag sa iban man nga mga katawhan dira, no? Labi na gid sa mga pastors nga nagasunod sini kag ang iban sa ilan nagapangayo sa aton outline kag nahatag na naton ina kag nagalisensya ang iban kon pwede magamit sa ila mga Sunday school o sa mga pagwali man kag okay gid no kay ti amo nang katuyuan naton sa pagpanudlo sini. So madamo sa nag-request nga pagkatapos sini balik kita sa Book of Romans, ti nami man na no, pero taposon ta na ining mga epistle ni Paul sa Ephesians, diri sa Philippians. Then we will jump to Colossians and then 1st and 2nd Thessalonians, and maybe makabalik kita liwat dito sa Book of Romans. So anyway, sa aton pagtuon diri sa Book of Ephesians, no, importante gid nga matun-an naton ini sang verse by verse kag matalupangdan naton nga ang katuyuan ni Pablo diri actually nga hindi man lang magtudlo siya nahanungod sa kaluwasan. That's why nga nangindako nga controversy no ining bahin sa mga reform doctrine nga aton gindil man sa Ephesians chapter 1, tikon lain man yang ilang nga paglantaw sina nga mga bersikulo kag ginagamit nila sa ila man yang paghangop, ti ila man na diretso no, wala man tayo nagwali parang debatihon ni sila kundi sa pagpahayag lamang kag kitaya ang maga-judge o kung kita nga mga kamo nga nagapamati dira amo ang magbinag-binag sini. That's why gina-encourage kamo nga basahon naton ang Bible no, hindi tayo paglakbangan kung makuha lang ta dres ang bersikulo nga luyag ta pero hindi naton ang pinaka-context kasubong sining epistle ni Pablo sa Book of Ephesians. Wala man lang di siya nagsulat para nga itudlo sa aton ang bahin sa kaluwasan, kundi nga ang bilog niya katuyuan no, nami gid ko babasa nimo ang the whole book o kung mag-upog diri sa akon nga tapuson tigid ining Book of Ephesians kay may katuyuan gid si Pablo sa sining mga tumuluo. Kaya sa bagay, kung magbasa ka sa Book of Revelation chapter 2, ang sulat sa atong Jesucristo sa 7 churches, una gidira ang mga taga-Efesos o kon sa Church of Ephesus. Kaga ang problema nila dira, amo nga tutuman sila gyapon, grabe man ang ilang pagpangalagad, galing na bayaan nila ang ilang first love sa atong Jesucristo. So it means there is something wrong with their relationship with God. Kasong bala nga kon sa between sa relationships ng husband and wife nga makita mo dira ang ginatawag nga kaangtanan nila kag grabe gid ang lagablab sang ila tagipusoon sa mga tinion nga sila magmigahay kag miguhay pa lang, boyfriend and girlfriend kay nag-asawahay after many years daw nagaday down na ang natawag naton nga relationship or ang paghigugma. Amo man sa Ginoo no, that's why importante gid nga sigihon naton intindi o kun hangop ang katuyuan sang Ginoo paagi sa mga sulat ni Apostol Pablo kung ano gid ang gina-expect sang Ginoo sa aton kabuhi. Kay ang pinaka-goal gid sa aton andri sa Book of Ephesians sa pagtudlo ni Apostol Pablo nga ang mga ara kay Kristo Jesus, those who are in Christ, kag amo ni sila ang aton nga paghangop diri nga amo ni sila mga pinili sang Dios, they are chosen. Kay ginhambal gina sa Bible nga may ara gid chosen ang Ginoo no, may chosen siya for service kag may ara man siya nga
chosen for relationship o kung salvation, pero ina nga kondisyon ginhambal niya that we are chosen in Christ. So si Kristo Jesus magyapon ang pundasyon naton, no? Galing ang problem sina sang madamo mga Kristiyanon man after nga naka-establish sila sang relationship sa Ginoo, daw dra lang sila nagpundo sina. That's why nga diri sa book of Hebrews, no? Mabasa ta diri sa aton introduction aton na ining basahon, no? Kaya ang writer sang Hebrews nang sulat diri sa Hebrews chapter 5 beginning with verse 12. For when the time ye ought to be teachers, you have need that one teach you again with the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. So ginambal dira sang writer kay actually ang prior sina nga o kung previous sina nga verses naga-discuss ang writer na hanungod sa priesthood ni Lord Jesus Christ nga na pattern ini sa kay Melchizedek. Kaya hindi man siya pwede nga mangin priest under sang Levite tribe. Kaya ang mga Hudiyo ya, tama na ka-stricto kung maghambal kita na hanungod sa mga priesthood. Kaya hindi ka pwede ka mangin pare nila o kung mangin priest kung ara kaya sa iban nga tribo kay ang Levites lang yung tagaan sina. So si Lord Jesus Christ hindi pwede mag-assume sang Levitical priesthood kay natao siya sa tribe ni Judah. Kaya hindi man pwede ganing si Peter nga mangin priest siya. Kaya that's why nga ngalanan siya sang dako nga reliyon nga the first pope. Pero hindi pwede pope o kung magpare si Peter kaya hindi man siya Levitinhon. Kay din siya naghalin nga tribo sa tribe of Reuben. That's why both the Lord Jesus Christ and Peter cannot be a priest under the Levitical priesthood. Kaya ang mga Hudiyo hindi mag-accept sina kay si Christ siya, no, nga naghalin sa Judean lineage sa tribe of Judah, ang iya gin-assume nga priesthood iya ni Melchizedek. Kaya gina-explain ina sang writer diri sa book of Hebrews if you want to read the previous verses. Galing nag-untat na ang writer kanang siling tani subong nga tinion mga manunudlo na kamo. Kag kinahanglan siling draya nga magkaon na kamo sang strong meat, pero it seems like kinahanglan nga tudluan kamo liwat sa mga basic principles sang Word of God. Kag sa gihapon nagapabilin kamo nga kinahanglan lang sang milk gatas, no, para sa mga baby, kag hindi ang strong meat nga kalan-on sa mga hamtong. Siling sa verse 13 and 14, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. So kasubong man sa mga bata pa, no, nga ang ginapainom sa iya gatas lang, hindi pa na siya magamit sa ginatawag naton dlagko nga obra. So kung i-apply naton ina sa atong kabuhi sa atong spiritual life as believers, hindi kita magamit sang Ginoo sa epektibo nga pag-alagad kung hindi kita maghamtong. Kung mapabilin lang kita nga mga babies in Christ, medyo do hindi masaligan ang Ginoo nga manginalagad kita. Kasi linga diri sa verse 14, but strong meat belongeth to them that are of full age, even those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ang reason dira nga kung kinahanglan magtubo ta kay dapat mag-abot sa aton ini natawag naton nga sense of discernment, no, nga ma-discern naton kung ano ang maayo kag ano ang malain. Amo na nga ang mga pag-ugtas sa mga pastor sa mga Kristiyan nga wala gatubo, I believe may kaangtanan makita dira nga mga teachers or mga pastors kay kung hindi naton ma-feed, no, kung hindi naton mapakaon ang mga tumulo sa nga masiling plan naton nga dumatig-a nga pagkaon kay siyempre kung milk lang pirmi, kung imo lang pirmi ang walihan sang mga natawag na mga basic nga teaching, tinamian na sila mamati, pero once again wali mo na ang mga mabugat, medyo daw umpok na sa ila o kung nagka-offend, no. Pero panundo mo naton mga kauturan hilabi sa mga tumulo nga kinanglan kinanglan naton ang mga matiga nga mga pulong sa Ginoo kag isada ma-offend kita daw masakit, pero hindi kita magtubo kung hasta lang kita sa tawag nga milk of the word. So, kay siling diri sang writer sa book of Hebrews sa chapter 6, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go unto perfection, and not laying again the foundation of repentance from the dead, or from dead works, and of faith toward God. Siling diri sang writer nga karon dapat gid, no, nga bayaan naton ang mga basic principles. Not exactly nga bayaan mo nga hindi mo na pagpatihan,
kahit ti silindri nga instead of staying being a baby, let us go on to perfection, or the word perfection, it means let us go on to maturity. So kinanglan gid niya ang pagtubo. Liwat ko nga emphasize nga siyempre kung wala kaya nag-grow kag hindi mo naintindihan ang pulong sa Ginoo, ti ano biyang iwali mo, anong isugid mo kay in the first place hindi mo na naintindihan kay dito ka lang niya sa milk, hindi mo makaon ang mga karni na tawag nga ginatawag, no. So amo na nga ginhambal diri sang writer sang Hebrews nga hindi nga bayaan nga i-ignore o i-neglect nimo kundi sa aton pa let it stay there. Pero sang maghimo ka bala building kundi siyempre una-una gid ang pundasyon, di ba? Pero sang natabunan na biyang pundasyon kag nagabutang ka na sang mga flooring da kag dingding kag atop, maabot ang time may ma-doubt ka masiling ka ay check upon tabi liwat ang aton pundasyon ti kalihon mo liwat. Ti mabudlay na kay daw wala na ginahimo sa mga engineers. Kasubong mo yung mga building diri sa Bacolod, no? Pagkatapos nga ato kanay sa third floor nga o kung sa fourth floor, naghambal ang engineer nga stop anay kay chikon taliwat ang aton nga pundasyon basi kung may problema to. Kundi dako na nga gasto, no? That's why sa aton nga spiritual life, ang buot naman sini mga kabiyanan, mga kautoran nga siguruhon tang aton pundasyon. Amo na nga sa mga sulat nga sulat ni Apostol Pablo diri sa New Testament sa mga churches like Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, kay ini natun-an naton, actually na una gini Pablo ang aton relationship with God. I-check bala no, labi na gid ang writing niya sa Romans. Tamaan ka klaro kag discuss gid niya ang problem sang sala, paano maluwas, ano ang plano sang Ginoo sa atong kabuhi. Sa bagay kung natawon mong Book of Romans, ang service akong pag-alagad ato na sa chapter 12. Ang reason dira kay gusto ni Apostol Pablo nga ang isa ka tumulo o maintindihan niya ag masiguro ang iya kaluwasan. Kay importante dira ang sanctification o kung pagpahain. Importante maintindihan niya ang sovereignty of God. And then amo na nga makaalagad siya sang epektibo manambot ang balon. So the word here living the principles of the doctrine of Christ doesn't really mean nga ibaliwalaon mo, kundi nga nasiguro mo na unlike a foundation, hindi na sagad ukat na, no? Nga hindi na kinahanglan nga mabalik ka diri sila ni Apostol Pablo, laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God, no? Kag sila nga of the doctrine of baptisms and of laying of hands and of the resurrection of the dead and of eternal judgment. And this will we do if God permit. So yung mention niya nga mga basic doctrines, no? Kasubong sang ginambalida repentance from dead works, gambal sa nanungod sang paghinulsol, no? Sa bagay dira foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Kaya mo na importante bago kaya makadangop sa Ginoo kag maangkon mo ang personal relationship with God through the Lord Jesus Christ. Kag amo nang ginawali sa mga apostol sa Book of Acts, repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. So pundasyon inha. Inablang 10 anyos ka na sa pagkatumulo, nagga-doubt ka pa sang imo nga kaluwasan, especially now nga badamo sa way gapati sang natawag naton assurance of salvation nga madula ang imo kaluwasan. Ti paano pagkadula bisang eternal life? It means nga kung ginbato nimo si Kristo bilang imo personal nga manluluwas, ti you have eternal life. Ti nga ang madula ang kaluwasan mo, botang balon mautod gali ang eternal life. Dapat inaintindihon naton anay, no? Kay kung hindi kita sure sang aton kaluwasan, hindi kita ka-proceed, no? Amo na gina-explain sang writer. That's why ining nahanungod sa mga doktrina sang baptism, laying on of hands, o kon prayer, pag-ordain sa mga manug-alagad, parte sa resurrection of the dead, ang mga eternal judgment, mga basic ini nga mga doctrine nga natun-anta sa una nga mga tinuig sang aton pagkatumulo. Now if you miss that, no, ang sugpon sinabudlay nimo intindihon kasubong bala nga may ara kinatawag bala nga gap sa imo pagtuon, abi nagkuha ka engineering. Pero actually in your high school days, ginapabayaan nimo ya ang nahanungod sa natawag naton bala nga teaching sa trigonometry, algebra, kay mga basic math. Di pagabot sa punta, may ara ka na yung gap ka hindi mo maintindihan, kag mabudlayan ka. So, amo man na, kinahanglan in the first place, unahon gid naton ang pag-intindi kung paano kita naluwas, kag anong kang tanan ta sa Ginoo, kag anong kasiguruduhan ta. Now, kung basahon nimo mga writings ni Paul, sigurado gid na iya nga ginatudlo iya na, no?
Bisan diri sa pagtuon naton sa buong Ephesians, ang chapter 1 kintudlo iya nahanungod sa pagkapinili sa mga yara kay Kristo Jesus, ang adoption, ang redemption, ang acceptance into the beloved, kay ang tanandra, ang inheritance. So gin-discuss ina ni Apostol Pablo agud mangin pundasyon naton, amo na siyang buot balon, mga kabyanan, mga kauturan. So I hope hindi ka ma-surprise kung nga si Pablo masiling ka do buka nga plaka kada sulat ya ginabalik ya gid ang parte sa kangtanan sa Dios, ang kaluwasan, paano ka maluwas, especially sa Book of Romans. Kung makabalik kita sa Book of Romans, kanami gid siya nga libro kay dra gid emphasize ni Pablo ang problema sa sala, paano ka maluwas, ang imong assurance salvation, ang importansya sang natawag nga sanctification o kung pagpahain nga kung ikaw nagbaton kay Kristo bilang may personal manluwas, dapat totally committed ka sa Ginoo kag bayaan mo ang mga ginhimo mo sa una nga mga kasalanan. So amo na din naton anta sa Ephesians, di ba? So understanding that, I hope no nga maintindihan ta ang aton mga ginatun-an diri. Balik kita diri sa atong gitun-an sa nagligad no. Kag medyo review ini bago kita magpadayon sa Ephesians chapter 3. Last time we studied kung anong mga butang nga ginhimo ni Kristo sa aton. Mabasa ta na naton anta sa Ephesians chapter 2 verse 13 to 18. Number 1 dira nga aton naton-an that we are made near to God by the blood of Christ. Nga kita sa una nga malayo ang aton distansya sa Ginoo o kung separated kita sa Ginoo bangod sa dugo ni Kristo Jesus sa ginuula sa Kalbaryo, nakabalik kita sa Ginoo. We are made near and in fact reconciled to God. Number 1 yan. Number 2, we studied nga si Christ Jesus amo ni siyang aton peace or the peace offering agud ma-reconcile kita sa Ginoo. So ginhimo ni Kristo Jesus nga aton mahal nga Ginoo kag manluluwas nga ginhatag niya iya kabuhi agud nga bayaran naton makasalanan, agud nga kaakig siyang Dios madula sa aton. Kay tay gina-declare sa word of God nga we are enemies of God because of our trespasses and sins. Pero ang ginhimo ni Christ sa iya nga paghatag sa iya kabuhi, we have peace with God. So we are reconciled to God. Number 3, we learned that He has broken down the middle wall between us and God. Natunan natin na sa nagligad kung nagpamati ka. Nga between us and God, sila ni Isaiah, ang aton mga iniquities o kung kasalanan, amo ini ang naga-divider o kung nagsiparar sa aton gikan sa Dios. Ti ang mga tao ginatinguha nila nga taklason ina nga pader, nga bukon ina nga pader, paagi sa ila manggad, reliyon o kung achievement, and yet ang makabreak gid lang sina nga middle wall of partition between us and God is the Lord Jesus Christ. Amo nang ginhimo niya. Sang namatay siya, bali nga ginguba ya inang wall, inang partition. That's why you notice nga sang namatay ang Ginoo sa krus sa Kalbaryo, hindi bala nagisi atong kurtina sa temple nga naga-separate between God and man. Kaya hindi ka to basta-basta kasulod ya sa Holy of Holies mo. Ang makasulod lang to yang ilalang high priest nga magadala sang blood offering. Pero kung may sala siya, hindi man siya ganigagwa. That's why ginahigtan ng mga tiil sang ila high priest. Nya kung hindi na siya gagiho, butongon ng pagwa. Kay kung katuan mo to sa sulod, kag ikwaon to ang ilang high priest, hasta ikaw, kung magsulod to, patay ka man. So, bangod sinang wall of partition, when Christ died at the cross of Calvary, nagisi ina nga curtain o kung wall between us and God. So now we can go directly to God because of Christ. And then we also learn that He abolished the enmity between us and God, no? Ang kabilugan siya na nag-explain nga ang kaakigon sang Diyos, naging-declare ni Apostol Pablo that we are enemies of God, but Christ abolished that. That's why we can become children of God, friends of God, and even not servant anymore. And number 5 is that He gave us access to the Father. I believe gin-discuss natin na last time nga pwede na kita kadiritso dito sa trono sang bugay. Kasubong sa ginhimo ko nga ehemplo to ang nahanungod sa bata sang president nga pwede sa iya kadiritso nga wala iya sang gwardiya nga magasita sa iya. Kay kung wala kaya ang tanan dito sa presidente, ayawan kay dito kasulod o kung hindi kagid kasulod unless you have an important appointment or a relationship with him. The same thing with the Father. Ay abinaton kung pwede lang tayo makadalasa sa iya trono, but no, you cannot do that. Without Christ, hindi ka gid makaabot dito sa trono sang Dios. Amo na nga sa tanan nga mga tumuluo, kung nagbatong kita kay Kristo nga personal manluluwas, we have access to the Father because of what Christ has done. And then we also have learned, no, bago kita makadto sa dasondera nga point, actually we learned also kung anong natabo sa aton actually
Ano ginhimo ni Christ, kag what have we become in Christ. Adra sa Ephesians chapter 2 verse 19, natunanta nga silindra ni Apostle Paul, now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. So ginsulat adra nga hindi na kita stranger, no, sa Ginoo. Kag hindi naman kita foreigners, kasi ang una wala kita Ginoo sa atong kabuhi. And yet because of the Lord Jesus Christ, naangkon naton ang kaangtanan nga mangin anak sang Dios. So hindi na kita foreigner o kung sumalayhaw, no? Kundi nga ginhambal diri mga fellow citizens with the saints. So, naangkon naton ang citizenship. Ang ginhambal ng Apostol Pablo sa mga taga Filipos that our conversation or our citizenship is in heaven, heavenly citizenship, because we become a part of the kingdom of God. So, grabe ginhimo ni Christ ato no kung ma-realize tabla. Amo nang ginasulat ni Apostle Paul that every believer, ang mga nagbatong kay Kristo, the chosen of God, should realize kung ano kadako sa mga blessings na ginhatag sang Ginoo. Kay without knowing this, kisa daw malumos kita sa mga butang katabo sa ning kalibutan, because ang tao without God is hopeless. Kaya kita man nga tumulo, even though hindi kita hopeless, kaya ara na kita kay Kristo, and yet nagakabuhi kita sa tawag pala naton nga mga kabudlayan, burdensome life, kay sagad ta paghihapon hakwat ang mga burden. Di ba lang ginoon na siling, pagi kay Apostle Peter, casting all our cares upon Him for He cares for you. So kinanglan nga ihatag tagid sa Ginoo ang aton mga burdens. Kaso mga no, ang isa ko na pero may ginagamit nga ilustrasyon, nga kon may tao kabi nga maagyan, o kung ikaw no, nagadala ka bisang isa ka pasong nga bugas, dalon mo sa banwa, kay ipagaling mo, usually ka katabuin na sa umano, hakwaton mo na nga isa ka sako nga humay. Tag maglakat kabi mga 5 kilometros para ipagaling ang imo nga humay. Kag may nag-agi nga karo o karusa, kag naghambal sa imo ang nagadala sang karo o kung karusa nga, ay bro, tungtong lang ding imo nga nga humay kay malakat mo ko dito sa kaduan mo, mapagaling man ko. Di siyempre ang instinct mo dira no, ang tendency, napasalamat ka kag ibutang mo ang imong humay, isa ka sakong humay, sa karo, kag magsaka kag magpungko. Pero di ka kikita yung nagsaka ka tuod, kag nagpungko ka man sa karo, pero ginapasaan mo mangyapon ang imo sako. Daw hindi ka nakakita ang eksena siguro. And yet, sa aton spiritual life, do amo na. Nga ang Ginoo nag-invite sa aton nga magkadto sa iya, kag iula naton ang aton mga burdens. And yet, ari kita sa Ginoo, pero ang aton mga karga, ara magyapon sa aton nabaga, we become citizens of heaven, all the privileges na ginhatag sa Ginoo sa iya mga inanak, sa mga tumuluo, kung nagtuo ka kay Kristo Jesus, ara man na sa imo. No? So, and then, we become member of the household of God. We become the family of God, but as many as received Him, to them give He power to become the sons of God. So amoy nang mga natunan nato sa nagligad, no? To continue here sa Ephesians chapter 2 verse 20 and 21. Number 1 dira, o kung actually ika-apat dira kay tatlo dito sa verse 19, ari sa verse 20 ang ika-apat, silindri, we became His church, built upon the foundation of the apostles and prophets, and our chief foundation is Christ Himself. Okay? Masilindra sa Ephesians chapter 2 verse 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord. So katawom sining addition pagdira ni Apostol Pablo, nga ginhimo ni Kristo sa aton nga He made us the church. So bagay ini natapuan sa tanan nga mga tumulo, that's why ang goal sang Ginoo sa atong kabuhi iya hindi lang nga luwason niya ta kag mangin anak ta sang Dios nga nasulat ang aton ngalan sa Book of Life. That is foundational. Importante nga maluwas ta nga ginbaton ta si Kristo bilang aton personal manuluwas, kag masiguro naton ang aton kabuhi nga naluwas kay bangod sang eternal life. But after that, ano gina-expect sang Ginoo? Di madamo bala sa mga nagbaton sa Ginoo ilang manuluwas, but they never come to a church. Ay secondary na mong, that's why bisan magkadto ka pa sa Great Commission, ang hambal bala sa Ginoo sa Matthew 28, no? Go and preach the gospel and disciple them
and teach them everything. So, para sa akon, may tatlo kabahin ng Great Commission. Number 1, bring people to Christ. Amon ang evangelism, ang tao, tudluan mo gid paano maluwas. Kag wala na daki ng lanya mga church membership o kontraran nga obligasyon, kay libre ang kaluwasan mo. You don't do anything in order to gain your salvation except to receive it. Amo na nga may araman nga katudlo nga hindi ka ka-receive. Ti ano lang na karon ang imo nga paano mo na maangkon kung ginhatag sa imo ang isa ka dulot, isa ka gift, and yet, wala mo ginbaton, ti hindi manginimo eh. So, unang part ng Great Commission is to bring people to Christ. Kag-obra na sa mga kasimbahanan. But secondly is bring people to church. Importante nga agin establisar ni Lord Jesus Christ ang iya church. Inabangod gusto niya nga may puloy-anan ang mga tumuluo pag may lugar sila nga mag-grow. Kasubong abisang kabataan nga pagkatapos ng ibata, butang mo na sa higad, kinanglan niya gid panimalay, di ba? He needs a family in order nga mag-nurture sa iya, kag mag-provide sa iya kinanglanon, kag magdako siya and will become a responsible citizen. Amo man kita nga mga tumuluo, that's why sa sulat ni Pastor Pablo, wala niya nagtapos lang niya sa kaluwasan, kundi nga kinanglan gid nato ng church. Pero ang problema subong kay damo sa mga klase simbahan, kag may nag-claim niya nga sila lang ang matuod nga simbahan. Dito hindi man sakto, kag ti ang sala pa kay sila nag-claim nga ang ila pundasyon si Jesus Christ gid. Kag si Peter gid yang gitugyanan. So we will read that siling sa Matthew 16 verse 18. Siling ni Lord Jesus Christ sa kay Peter, and I say also unto thee, thou art Peter, which is actually in Greek is Petros, a small stone, and upon this rock, Petra, actually kung lang tawag mo sa Greek, ang una na ginhambal, thou art Peter, Petros na nakabutang sa Greek, a stone, a small stone. And upon this rock, ang rock na iya, si Christ na naya, Petra ang mordera. I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So, ang paghangop sang madamo iya, nga si Peter ang ginimo sang Ginoo nga pundasyon. Ti inyo na iya paghangop, pero when you go back to the original word, ginhambalan sang Ginoo nga you are Peter, but I will build my church upon Petra. So, wala gin build ni Lord Jesus Christ ang church sa Petros. Oo, si Peter may karakter nga muna nga daw bato-batuhon man, but ang foundation sila ni Christ siya, upon this rock. Di ko nagkatupaday ka mo, tani naghambal si Lord Jesus Christ no, sa mga disciples siya nga, upon Peter, I will build my church. Pero actually, yung pundasyon niya sang church ni Christ na gin-build siya mismo. Christ is the one building His church. Not us, not even Peter. No? That's why nga sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, nagsiling da si Paul, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of the spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. So ang rock nga ina, ang Petra, ang pundasyon sang simbahan na gintukod sang Ginoo is Himself. Di ka mga silang kaya inagaling nga simbahan, gintukod na niya sa tao, bisan si Peter hindi man mag-admit siya kay siya nagsiling mismo. Si Peter ang ginakilala nila nga first pope o pundasyon na gin-build ni Christ ang iya church sa iya. Anong hambal ni Peter nga tutuod gid nga Peter? Wherefore also it is contained in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. So sinodring namin ni Peter actually, no other one but Christ the Lord. Si Kristo Jesus gyapon niya ang head and foundation sang church. So galing kada isa may opinion man nga si Jesus Christ ginhatag ya kay Peter ina ang buluhaton, ginhimo siya nga first pope. Pag gani kung magtuon ko sa Book of Hebrews, hindi ba na pwede kay kinaginhambal ko nga both Christ and Peter are not Levites. Kay kung maglantaw kay diya sa natawag nga priesthood, ang mga Hudiyo ya hindi magbaton sa ibo kung hindi ka Levitinhon. Christ was a Judean. He came from the tribe of Judah, and Peter naghalin sa tribe ni Reuben o kung sa lain nga tribe, pero hindi Levite si Peter, hindi man Levite si Christ. I believe the only Levite sa mga apostles na ginpili ni Christ, si Matthew. He was a Levite, tax collector, pero hindi man na siya yung pundasyon sa simbahan. Kag isa pa, kung magtuon kita sa Book of Hebrews, wala ginhatag ni Christ ang natawag naton nga magbulos sa iya, kay bangod nga dira sa Hebrews chapter 7, maybe later on matunan ta na,
nga bangod nga si Christ naghalin ang iya priesthood sa kay Melchizedek. So ina nga priesthood ya is unchangeable. Di pa naman dumabla, no? Kung ang priesthood ni Christ unchangeable, buta mo lang, wala siyang makabulo sa iya. And that is true. Because the book of Hebrews declares that even now, si Christ magyapon ng aton high priest. Kay tatlo ang buhaton ni Christ mo. Prophet, priest, and king. Pagkariya di sa duta, siya ang prophet, kaya nagasugid sa aton sang pulong sang Ginoo. Then, secondly, he is our priest, and until now, siya man gyapon ang aton nga priest nga aton palapitan. Someday when he comes, he will be our king. So yun, no, kadamo sa mga bagay nga aton dapat nga tun-an, no, sa scripture actually. And I am praying nga kabay nga maintindihan naton as we study this verse by verse. I know nga laban sa inyo nagasunod sini, and I pray nga i-share nyo ni sa iban. Kag sa imo biyan pamati karon, no, dapat tun-an gid naton ang ginhambal sang Bible. Kay bangod nga there are times actually nga na misinterpret naton ng Biblia, bangod maybe nagkuha lang kita sa ka-verse, kag nagpati lang kita sa naghambal sa aton, like this foundation of the church, ang pamangkot sino ang pundasyon sa simbahan. Gintugyan bala ina sang Ginoo kay Peter, sa kay Peter ya bala ini gin-build. When you study very closely, wala ginpundar ni Lord Jesus Christ ang iya simbahan sa Petros. Ginpundar ya ini sa Petra. And there's no other Petra or big rock rather than the Lord Jesus Christ. Siya abyan ang imo iya manluluwa sa iya mo isalig. Hindi kay Peter, hindi kay kung sino nga tawo, hindi magani sa akon, hindi sa simbahan. That's why ang amon ubraya ipahayag sa imo si Kristo Jesus nga makilala mo nga siya ang pinakapundasyon. Siya ang aton Ginoo, manuluwas, kag dapat ang aton kabuhi nakaangot gid sa iya. In fact, when we go back to Ephesians chapter 1, we are chosen in Christ. Sa iya kay Kristo Jesus. I pray makilala mo siya, kag imo kabuhi itugyan mo sa pag-alagad sa iya. Yes, you need a church. Mangita ka sang Bible-believing church nga magtubo ikaw, kag maghamtong, kag magamit sang Ginoo. So sa liwat ninyo biyan Pastor Pidi Tabag nga upod liwat sa inyo sa dason nga mga tinion. God bless you.